Anointed to multiply. Sabihin nyo nga po, anointed to multiply. Ikaw ay pinuspos ng Diyos para may kakayanan kang mag-multiply. Amen? Sino dito gusto yung kapangyarihan at presensya ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Alright, let's read this Word of God. Hallelujah. Sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, kinote po ni Jesus itong nasa Isaiah. Okay, actually, nung sinabi niya to, he has been rejected kasi nagulat dito yung mga religious leaders. Okay, nagulat at nagalit sa kanya nung sinabi niya ito. Alright, but this is Jesus talking to religious people and this is what Jesus is saying to them. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. That's the reading of the Word of God. Hallelujah! Sinasabi po ng ating Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me. Amen? Ang Espiritu ba ng Diyos ay nasa iyo? Ang presensya ba ng Diyos ay nasa iyong buhay? Parang hina, nasa iyo ba ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo? At ang ginagawa ng presensya at ng Espiritu ng Diyos ay pinupuspos ka upang, sabi, gawin yung pinagagawa ng Diyos dito sa lupa. Amen? And God has always a vision. Okay, kagaya ng church natin that we always have a vision. Kaya nga, every Sunday lagi namin sinasabi, ano ang vision ng church? Ano ang mission? Ano ang mandato ng church? Habang tayo ay naririto. Kailangan po natin malaman. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, yung kakayanan ng Diyos, yung karunungan na nanggagaling sa Diyos, ito ay ibinibigay sa iglesia na merong layunin. Okay, hindi ito binibigay para malakas ka, para Kristiyano, para sa pansarili mong interes. Hindi po. Para po ito sa interes ng ating Diyos. Na maganap yung kanyang kalooban dito sa balat ng lupa. Amen? At ang sabi ni Jesus, na ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pinuspos niya ako upang ipahayag ang mabuting balita. Saan? Sa mga mahihirap. Even in the poor and the spirit, those who are seeking the Lord. Alam niyo po ba na maraming tao ang naghahanap sa Diyos? Alam niyo po ba yon? Maraming tao ang hinahanap ang katotohanan, hinahanap ang Diyos. At hindi nila maririnig yung katotohanan, hindi nila maririnig ang salita ng Diyos kung walang nagpupunta at nagsasabi sa kanila. That's why we need to preach the gospel. Even in social media, we do not just share memes. Hindi lang tayo nagla-like at nag-share ng mga memes, ng mga kung anong interest natin, even in the politics, comedy, entertainment, show business, ano man yan. But as far as the Word of God is concerned, we must do our job in expanding the kingdom by preaching the gospel around the world. And we must use social media in any form, anumang klase ng kasangkapan na pwede natin gamitin upang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen po ba? At sabi dito ng ating Panginoong Hesus, He has sent me to heal the brokenhearted. Sino dati dito minsan na naging brokenhearted siya? Wala. Hindi kayo na brokenhearted? Ha? Ayaw nyo lang sabihin na parang nakakahiya, Pastor, broken-hearted ako. Anong kanina lang? Amen. Maraming tao ang durog-durog ang kanilang mga puso. Amen. They are trying to fix themselves, to make them whole, but only Jesus who can heal them from the inside, outside. Amen. Ang tanging Panginoong Hesus lang ang makakapagpagaling sa kanilang karamdaman, sakit, depresyon, or anuman. Kaya dapat lagi nating pinapamalita, tayong iglesia, tayo ay naiwan dito sa balat ng lupa at ang ating Panginoong Hesus ay iniwan itong layunin na ito na ipakalat ang mabuting balita at ipakilala siya sa buong mundo.
To proclaim liberty to the captives. Kailangan pakawalan natin ang mga nakakulong. Hallelujah. Yung sinusuportahan nating prison ministry, minsan binibiro ko sila, kailangan makawala kayo. makawala yung, baka tumakas sila. Hindi ibig sabihin, maraming nakakulong sa takot. Nakakulong sa ignorance, sa katotohanan. Hindi nila nabubuksan ang kanilang mata sa katotohanan. Kaya kailangan tayo po ay nagbubukas ng liwanag sa dilim. Amen? Dahil maraming mga taong namumuhay sa dilim. And recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Amen? Ito po yung ministry ni Jesus sa earth. At bago niya ginawa itong ministry na ito, okay, bago niya ginawa ang ministry ito, sinabi niya na kailangan ko ang spirito at presensya ng Diyos. At bago siya nagsimula ng ministry, siya po ay nanalangin at nag-ayuno po. Meron pong preparation. Amen? Kaya naman nagawa ng ating Panginoong Jesus yung kanyang layunin dito sa balat ng lupa. And to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito na yung panahon kung saan andito ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Amen? The Lord is upon you. The Spirit of the Lord is upon you. Amen. To do such things para gawin yung kanyang ministry, pagpatuloy ang ministry, kung paano ka binago ng Diyos, binago at pinaganda, pinaasenso niya, yung pamilya mo, inayos niya. Ganon din ang gawin mo sa ibang tao. Amen. Maraming tao na kagaya mo rin dati na ikaw ay durog, broken-hearted, you are oppressed, you are blinded, you are in captive. Di ba? Marami sa atin ang ganun noon at ngayon ay pinalaya, pinarunong, pinagaling ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. At ganun din ang kailangan ng mga taong na nasa paligid mo, katrabaho mo, kaeskwela mo, kapitbahay mo, maging ang kaaway mo, kailangan ng mabuting balita. Amen po ba? At hindi natin ito magagawa kagaya ng ating Panginoong Hesus kung wala ang kanyang pagpupuspos ng ating Diyos. Anointing. Sabi nyo nga po, anointing. And what is this anointing? Anointing is God's supernatural power, presence, and ability. The Holy Spirit's ability poured out on individuals for divine assignments, distinguishing them for His work. Ano daw ang anointing or ang pagpupuspos ng Diyos? Ito po ay supernatural. Hindi po ito natural sa mata ng tao. Ito po ay kakayanan na nagmumula sa Diyos. Na andoon ang kanyang presensya, andun yung kanyang kapangyarihan, andun yung kanyang kakayanan. Okay? Ano yung kakayanan? Yung banal na spirito na sa'yo ay kumikilos. Ibinuhos niya sa iyo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. Sinabi doon sa Ephesians that the Holy Spirit is your seal. Okay? Sinelyohan ka. Yung kaligtasan mo, sinelyohan. Ikaw ay ligtas. Bakit? Ano ang senyales? Yung banal na spirito. Di ba? Napag-aralan natin last week yung sign na si Abraham ay nasa covenant. Ano yung senyales na si Abraham ay nasa covenant? Anong ginawa nila? Sila ay patuli, circumcised, buong nila, lahi. Okay, kailangan ma-circumcise sila. At yun ay senyales na sila ay may espesyal na relasyon sa Diyos. At sila ay napapaloob sa isang covenant or pagtitipan sa Diyos. Amen? Ngayon, the church is in special relationship with God by through faith, accepting Jesus in your heart and living a righteous life. Ano yung sign na ikaw ay may special relationship sa Lord? You have the Holy Spirit within you. Ang banal na spirito na sa bawat Kristiyano na siya ay nananahanan at siya ang nangunguna sa buhay, yan ang senyales na ikaw ay may espesyal na relasyon sa Diyos, ikaw ay nasa kanyang covenant or pagtitipan niya. Amen po ba?
Para hindi kayo excited that the Holy Spirit is within you. Kaya naman kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, bakit ka matatakot, kapatid, na hindi gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos? Dahil yung banal na Espiritu noon na kay Kristo, na nagpagaling, nagpreach, nagpalaya ng mga demonyo, ay siya ring banal na Espiritu na nasa iyo. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot, kapatid, kapag ikaw ay nagkakasakit. Hala, hanapin mo yung MaxiCare ko. Diba? Imbis na hanapin mo yung pangako ng Diyos. Unahin mo ang Lord dahil ang banal na Espiritu nasa iyo, panghawakan mo yung pangako niya. Hindi ka dapat matatakot. Kung yung anak mo, yung kapatid mo, yung nanay mo may sakit, ipanalangin mo dahil may kapangyarihan ka na nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen? The Holy Spirit is in you. Sabi mo sa katabi mo, the Holy Spirit is in you. Siya ay nariyan. Sabi niya, for a divine assignment. Meron kang assignment. Hindi lang porket graduate ka na sa school ay wala kang assignment. Assignment, ibig sabihin, may pinapagawa sa'yo. Amen? May pinapagawa. At kapag may assignment, kailangan magawa mo ito. Dahil kinabukasan, checkan niya ng teacher mo. Di ba? Pag assignment, ilabas nyo na yung assignment nyo. Ikaw wala kang assignment. Wala, uy, pakopya nga. Di ba? Bawal mangopya ng kanyang assignment dahil may kanya-kanya tayong assignment. At may binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para magawa yun. Amen po ba? Kung ikaw ay nasa prayer ministry, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para ikaw ay manalangin. Amen? Kung ikaw ay nasa music ministry, ikaw ay binigyan ng sapat na kakayahan para magampanan mo yung assignment mo. Amen? Lahat tayo dito sa church merong assignment. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, nagawa mo na ba yung assignment mo? Anong sagot? Nagawa niya na daw ba? O mangungopya pa lang. Okay. Lahat tayo may assignment. Ibig sabihin may pinagagawa ang Lord sa'yo. Habang ikaw ay nabubuhay, hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo. May assignment kang dapat tapusin dito sa balat ng lupa. Dahil kapag ikaw ay kinuha na dito sa balat ng lupa, ibig sabihin tapos na ang assignment mo. Pero habang nabubuhay ka pa, tignan mo yung katabi mo kung humihinga pa yan. Tignan mo kung humihinga. Buhay pa? Sabihin mo, kung buhay pa, sabihin mo, may assignment ka pa. Okay? Kaya yung kakayanan na yon, kailangan natin yon dahil yun ang kailangan natin upang maisakatuparan yung kanyang kalooban, yung assignment, yung work na pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? So saan nanggagaling the source and activation of this anointing? It comes from God, activated through hunger for Him, prayer and fasting, holiness, and staying connected to Jesus. Para nandoon yung kanyang pagpupuspos, nandoon ang presensya ng Diyos, andoon yung kapangyarihan ng Diyos na sa bawat paglakad mo, paggising mo sa umaga, hanggang sa matapos ang araw mo, sa pang-araw-araw, ito po yung kailangan po natin para nandoon lagi yung pagpupuspos o yung kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Ito po ay nanggagaling sa Diyos, hindi ko nanggagaling kung saan-saan. Okay, hindi ito yung parang anting-anting, naku, kailangan ko suotin to, pag sinuot ko parang powerful ako. Hindi po, wala po doon. Ito po ay nanggagaling sa pagkagutom mo sa presensya ng Diyos. Sino dito gutom sa Diyos? Sino dito gutom na sa pananghalian? Hindi pa. Nag-iisip, hindi pa gutom. Praise God. Okay, so gutom pa kayo sa spiritual. Prayer and fasting. Importante po tayo ay nananalangin at tayo po ay nag-aayuno. Hindi natin ginagawa to kasi gusto natin mag-diet, magpapayat. Naku, pastor, ang dami kong kinain nung Pasko at saka nung New Year. So kailangan talaga ng prayer and fasting. Hindi po. Kaya tayo nanalangin at nag-aayuno kasi maraming pinagagawa ang Diyos at may mga goals ka. Sinulat mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo, mag-improve. Okay? Pero kung titignan mo yung nakaraan mo, kahit anong New Year's resolution, hindi nagagawa. Bakit? Kasi sarili mong kakayahan. Kaya kailangan mo yung kakayahan ng Diyos. Kaya kailangan mong manalangin. Kailangan mo saliksikin ang Diyos. Kasi hindi natin kaya itong pinapagawa ng Diyos. Amen?
Kapag may vision ang Diyos, may layunin ang Diyos, tandaan nyo na ito ay laging malaki at higit pa sa kakayahan mo. Hindi mo kayang gawin. Kaya nga tayo ay lumalapit sa Kanya at humihingi ng kalakasan, humihingi ng kakayahan, humihingi ng kapangyarihan na nagmumula sa Kanya upang matupad yung Kanyang kalooban sa buhay natin. Amen? Kasi kapag maliit yung layunin na yan at kaya mo, hindi mo kailangan ng Diyos at hindi galing yan sa Diyos. Kasi ang layunin ng Diyos laging mabigat, laging malaki. At ang naturalesa ng tao, tinatakbuhan yung layunin na yon dahil sa sobrang bigat ng responsibilidad. Kaya kailangan mo yung kakayahan na, Lord, this time I will be faithful. I will be loyal to you, O God, that I will do your ministry. Amen? Kasi gusto ko mangyari pa, Lord, yung kalooban mo. Gusto ko mag-multiply ako. Gusto ko maging fruitful ako this year. Amen? And you will be surprised sa buhay mo kapag nilagyan mo ng structure, nilagyan mo ng disiplina, sistema, may kita mo ikaw ay mamumunga. May kita mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, pero nakaya mo, hindi dahil sa sarili mong kakayahan, dahil sa kakayahan na nagmumula sa Diyos. Anointing. Amen? Sabihin nyo nga ulit, anointing. And you need to walk in holiness and staying connected to Jesus. Kailangan this year ang pamumuhay natin, tayo ay lumalakad sa kabanalan. Anong ibig sabihin na tayo lumalakad sa kabanalan? Ang ibig sabihin po ng holiness, ang buhay mo ay hindi na kagaya ng dati na namumuhay ka sa mundo. Ang buhay mo ay isinuko mo sa Diyos at ito ay kakaiba na. Hindi ka nakatulad ng mga ordinaryo, kundi ikaw ay pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin ng holiness. You've been set apart. Inihiwalay ka ng Diyos. Ikaw ay dating nasa dilim, nilagay ka na niya sa liwanag. Kaya dapat namumuhay ka, lumalakad ka ng may liwanag. Amen po ba? Ibig sabihin, binago na yung buhay mo, tinanggal ka na niya sa ordinaryo at ginawa ka niya ng espesyal. Amen? Ang buhay mo ay special na sa Lord. Kaya dapat ang buhay natin ay laging nagpapaluwalhati sa Diyos na lahat ng ginagawa mo kailangan ikinalulugod lagi ng Lord. Naintindihan po ba ang ibig sabihin ng paglakad ng kabanalan? Amen. Kaya iba na yung pananalita mo, iba na yung pakikipag-approach mo sa ibang tao. Amen. Iba na. Kailangan si Kristo na ang nakikita sa iyo. At para mangyari yon, we must stay connected to Jesus. Sabihin nyo nga po, stay connected to Jesus. Wala dapat bibitaw kay Jesus. Amen. At walang bibitaw dito sa church. Kasi as long as we preach Jesus, you are connected to Jesus. Amen? Kasi kapag ikaw ay disconnected, di ba? Kapag nawala ng wifi, kahit saang sulok ang mga anak ko, Mami, walang wifi? Ganun agad yun. May sinyalis na. Magtatanong na. Ikaw ay aligaga dahil hindi ka connected sa wifi. Ganun din sa relasyon natin sa Diyos. Kapag hindi ka connected, feeling mo disconnected, dapat aligaga ka na kailangan ikaw ay kumonekta sa ating Panginoong Jesus. Because without the connection from Jesus, you cannot be fruitful. Hindi ka mamumunga, kapatid, sa taon na ito. Hindi ka magiging productive ang buhay mo, hindi mag-i-improve kung hindi ka konektado sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, stay connected. Okay? Huwag kang busy. O kaya pag yung dial tone, toot, toot, toot. Wala, hindi ko na makontak si Stay connected. Joshua chapter 3 verse 5, ang sabi doon, and Joshua said to the people, sanctify yourselves. Sabi nyo nga po, sanctify. Yan. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Sila Joshua po ay patawid sa ilog ng Jordan. At sabi ni Joshua sa kanyang sa mga Israelites, sanctify, set apart, be holy. Bakit? May gagawin ang Diyos sa buhay natin. Sila ay patawid
sa ilog na Jordan, it marks a new season, a new shift in their destiny. Amen? Itong taon na to, it's a new shift. It's a new season na ating kaharapin. Because this is a year where God will multiply us exceedingly. Yan ang pangako, yan ang sinabi ng ating Panginoon sa atin, sa buhay natin sa iglesia na ito. And one thing that we must do is we have to sanctify. Lord, I set apart myself for this mission, for this declaration, Panginoon. Kailangan ikaw ay makalinya, okay, sa salita ng Diyos. Huwag kang umalis doon sa sinasabi ng Diyos. Kailangan po tayo ay sumunod, luminya, kung gusto nating maranasan yung kabutihan ng ating Diyos. Sabi doon, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Laging ganun ang Diyos. Amen? Lagi siyang nag-iisip ng mabuti, ng maganda, ikaka-asenso mo. Lahat ng mabuti, lahat ng kagandahan, nasa isip ng Diyos. Kaya lang, bago mangyari yung mga bagay na yon, gusto niya na ikaw din ay mag-agree sa Kanya at sumama sa Kanya, makipag-partner ka at sumunod ka sa instruction. Kasi yung instruction na pinapagawa ng Lord, hindi naman mahirap eh. Minsan tayo lang yung tumatalikod, namimili lang tayo. Minsan it doesn't make sense, but we have to obey the Word of God. We have to do it. We have to be loyal. We have to do the things of God. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen? Hallelujah. Joshua. And even in the time of Jesus, basahin po natin Matthew chapter 4, verse 1 to 2, and then verse 17. Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin. Matthew chapter 4, verse 1 to 2, and then 17. 1, 2, 3, go. Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Ito yung time na ang ating Panginoong Jesus ay nanalangin. Amen? Bago niya gawin yung kalooban ng Diyos, nagpunta siya sa bundok. He pray and he fast for 40 days and 40 nights. Okay? Kaya ba yun, church? Wala, pastor, isang buwan mahigit, lang kain-kain. Amen? Actually, meron akong kaibigan na gawa ito eh. Okay, na nagawa niya. Talagang muntik na siyang kunin ni Lord. Oo, kasi mahirap, hindi po ganon. Actually, sa prayer and fasting natin, ay meron kayong pagpipilian. Wow, talaga. Meron kayong pagpipilian sa pag-pray and fast natin. Amen, hallelujah. So, ang tawag dito, itong 40 days and 40 nights, hindi to makakaya ng isang baguhan. So, kailangan may practice to. Magsimula ka muna sa tubig lang, or omit 1 meal a day. Okay? Or kakain ka lang tuwing breakfast, lunch, and dinner, you will fast. Hindi ka magfa-fast dahil gusto mong pumayat. Magfa-fast ka kasi yung time mo sa tanghalian, yung time mo sa hapunan, ilalaan mo yon para doon sa mga bagay na plinano mo for this year na, Lord, these are my plans, Lord, and here are your plans, your goal for me this year. Panginoon, hindi ko kaya. Kaya Panginoon, maglalaan ako ng oras ko. Mayroong sakripisyo. Amen po ba? Kailangan may sakripisyo. Kasi kahit nga ang ating Panginoong Jesus, bago niya ginawa yung kanyang ministry, nagpunta siya sa bundok, nag-prayer and fasting po siya. May prayer and fasting pong naganap. Kaya ganun din po ang church natin. We will have our prayer and fasting this week po starting tomorrow. So, mamaya i-explain po sa inyo, mamimili kayo kung anong prayer and anong klaseng fasting ang gagawin nyo. Merong fasting na tubig lang yung iinumin nyo. Okay? Para sa hindi sanay mag-fast ng ganun, wag muna.
Okay? Merong isang fasting naman kung saan mag-o-omit ka lang ng isang meal. It's either breakfast, lunch, or dinner, and you will allot that time for the Lord, for prayer and reading the Word of God. And another fasting is yung isa, yung absolute fast, kung saan talaga hindi ka kakain. Okay? Which is, hindi ko ina-encourage lalo na sa mga first-timer. Okay? And then the another one is yung non-food na fasting, which is hindi ka magne-Netflix, hindi ka manonood ng mga kung anong kadramahan sa TV, okay? Yung entertainment or kung anumang mga bagay na lagi mong inaano sa cellphone mo or minsan install mo muna yung app, okay? Na mga bagay na yon kasi para makapag-focus ka at ibigay mo yung time na yon para sa Lord. Amen po ba? Those are the kinds of fasting that we will do this week. So mamili kayo. Hindi po ako yung klase na pastor. Nag-fast ka na ba? Anong ginawa mo? Hindi ko po i-check. It's between you and the Lord. Amen? It's your conviction. Okay? Kanya-kanya tayo. It's your relationship. Amen? Pero I'm here to encourage of you na let's pray and let's fast. Let's try. Okay? Let's try na mag-fast and let's give that time para sa Lord. And then every 5:30 po ng umaga, we will do a Facebook Live po. Okay? Magsi-Facebook Live po kami or minsan may recorded na video po kami pong mga pastors and leaders so you can join us in prayer and fasting for that day. Amen? Every 5:30 ng umaga, ako po ay magfi-Facebook Live or yung mga pastors and leaders to share the Word of God para yun ang i-meditate natin. Okay? Para turuan, i-meditate. Tapos after nun, magkaroon ka ng reflection sa sarili mo on how I can do these things. Paano ba ako, Lord, makaka-inline doon sa salita mo? Kasi gusto kong maranasan yung pangako mo sa buhay ko. Amen? Can we do that, church? Every 5:30 a.m., kahit hindi nyo po ako maabutan ng 5:30, it's okay. You can watch the replay video. Amen? Kung anong oras ka nagfa-fast, kung lunch, panoorin mo yon, dinner, panoorin mo yon. We will have a prayer and fasting, okay, during this week. Kaya ba natin, church? It is a sacrifice on our physical body for the spiritual gain. Amen? Minsan, kailangan itong laman na ito ay kailangan pigilin, kailangan kontrolin para sa mga spiritual na bagay para sa buhay natin. Kasi minsan ang nagpapahamak talaga sa buhay natin is itong physical natin, kung ano yung kagustuhan ng laman. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan tayo ay gising sa spirito at hindi yung kagustuhan ng laman ang siyang nasusunod sa buhay natin. Amen? Because God declared to us that He will multiply us exceedingly. Amen? Sino dito excited na i-multiply ng Lord? Amen. God will multiply whatever entrusted in your hands. Maybe you are in business, you are at job, you are at school, ano man yan, lahat ng yan, ang pangako ng Diyos ay palalaguin at pararamihin niya. Kaya lang bagong mangyari yan, there is a preparation. Your mind must be prepared, your heart must be prepared, your behavior, your actions must be aligned to the Word of God so that when the blessing comes in, kapag nandiyan ang lahat ng mga pagpapala, yung sinasabi ng ating Panginoon, walang tapon, walang sayang, dahil handa ang isipan, ang puso at yung ugali natin. Amen? Kasi ayaw ng Lord na ikaw ay pinayaman niya, pinasagana niya, tapos hindi handa yung kamay mo, umaawas, lumalabas, hindi handa yung isipan mo kung saan-saan mo ginagastos, sayang ang pagpapala at ayaw ng Diyos na nasasayang yung kanyang resources. Amen? Sino dito ang gustong handa sa pagpapala ng Diyos? Amen? So what is the purpose of this anointing? Ano ang layunin ng pagpupuspos? Ano ang layunin nito sa buhay natin? Number 1, empower ministry. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen? Ikaw ay pinupuspos ng ating banal na spirito ng ating Diyos para magawa mo yung kanyang ministry. Katulad ni Jesus. Sabi niya, si Jesus ay nagpunta sa Nazareth.
Jesus of the Nazareth nagpunta sa iba't ibang lugar. Amen? Hindi lang siya mag-isa, kasama niya ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para gumawa ng mabuti at magpagaling ng may mga sakit at palayain ang mga demonyo at kung ano-ano ang nararanasan na hindi maganda sa tao. Ganon din kapatid. Alam mo ba na ikaw ay blessing sa ibang tao? Hindi sila naniniwala. Talaga, Pastor, blessing ako. Yung iba nga, galit sa akin yung kapitbahay sa ugali ko eh. Kaya nga, kailangan baguhin. Kaya kailangan mo yung banal na Espiritu. Lord, tulungan mo ako na magipagpapala ko sa mga taong nasa paligid ko. Kasi ang ating Panginoong Hesus, nagawa niya yon dahil andun ang banal na Espiritu. Ang kanyang mga disipulo, nagawa rin yon dahil andoon yung banal na Espiritu. Ang church, nagawa yon dahil nandoon ang banal na Espiritu. Amen? Kaya ganun din. Kaya mo rin kapatid. Yung kapitbahay mo na may problema dahil walang pang ospital, walang pang ipanalangin mo. Amen? Kung hindi gumaling sa panalangin mo, binigyan ka ng Diyos ng may pera, tulungan mo. Amen po ba? Parang ang hina doon ng amen Lagi tayong may malasakit sa bawat isa. Hindi yung parang wala tayong nakikita, ayoko, sarili ko, Lord, ikaw nang bahala dyan. Hindi ganon, kapatid. Ang banal na Espiritu, laging nangungusap yan sa puso mo kung ano yung gagawin mo. Gawin mo yung dapat mong gawin. Amen? Minsan kasi parang, Pastor, may sarili din akong problema eh. Lord, wag naman ngayon, bakit ko tutulungan yung kapitbahay ko? May sarili din akong problema eh. Di ba? Pero alam nyo, minsan kami nila, Pastora, minsan even our last, yung pera namin, minsan yung resources namin, when we look at it, alam niyo po, ganito po talaga ang buhay ng pastor. Minsan kung ano na yung meron at nangangailangan, talagang ibibigay po namin. Why? Kasi minsan sa buhay namin, nung pinasok namin tong ministry, sabi namin, Lord, I know that there will be a lot of sacrifices. But I believe whenever we do your ministry, hindi kami magkukulang. Minsan kasi kapag tinitignan natin, ay wala na, pa zero na, ay kulang na. Minsan yung mata natin, ito yung nag-ano sa atin, humihila pababa or naglalagay ng takot sa atin. Pero ang gusto ng Lord, matuto kang magtiwala sa Kanya. Kaya ano man yung problema na kinaharap mo ngayon, problema man yan sa pera, problema man yan sa kalusugan, alam ng Diyos yan. At laging tinutugon ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? God will always answer those people who ask Him persistently through faith. Amen? Magtiwala kapatid, huwag kang tumigil manampalataya, huwag kang tumigil na magtanong sa Diyos, huwag kang tumigil na humingi sa Diyos dahil ang Diyos laging tumutugon. Laging ganun ang pagiging Diyos niya. Yun ang naturalesa ng Diyos, ang magbigay at magtugon sa pangangailangan. Amen? Number 2, purpose and power. To grant us favor and boldness. Kaya ka pinupuspos ng ating Diyos, andun yung kanyang presensya, andun yung kanyang kapangyarihan, kasi gusto ng Diyos na ibigay yung kanyang pabor sa buhay mo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pabor? Explain ko. Ang pabor ay parang regalo. Okay, halos magkadugtong yan. Minsan nawawala po yung definition ng regalo kasi pag Christmas, exchange gift tayo, ano ibibigay ko, yung din ibibigay mo sa akin. Tama po ba? Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng regalo. Ibig sabihin ng regalo, binibigay mong kusa. Okay? Binibigay mo ng kusa sa Kanya. Hindi dahil mabait siya, hindi dahil mabuti siya. Dahil yun ang naturalesa mo at gusto mong ibigay sa Kanya. Kagaya ng Diyos, ang naturalesa ng Diyos ay lagi siyang nagbibigay. Hindi siya nagbibigay dahil mabait ka. Hindi siya nagbibigay dahil mabuti ka. Nagbibigay ang Diyos dahil mabuti ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pabor. Kaya siya nagbibigay ng pabor kasi gusto niyang ipakita na siya ang Diyos na mabuti. Na anak, kahit ano ang gawin mo, kahit ano pang nangyari sa buhay niyo, ano pagkakamali mo, andito pa rin ako lagi nagbibigay ng pabor at gumagawa ng mabuti para sa'yo. Hindi dahil mabuti ka, dahil mabuti ang Diyos. And the reason is for you to go back to Him. Kasi minsan tayo ay nawawala na sa landas natin.
tayo ay kung saan-saan na napupunta, kung ano-ano nang ginagawa. And God has always means para pabalikin ka niya. At minsan doon mo mararanasan yung kanyang biyaya at yung kanyang pabor. Amen? Kaya ang banal na spirito laging nandoon. Yung pag hindi mo kaya ang isang bagay, nandoon ang pabor ng Diyos. Kapag ikaw ay tinamaan ng pabor ng Diyos, walang makakapigil para sa Diyos. Gawin ang mabuti. Amen? Kasi gusto ng Diyos maluwalhati siya sa buhay mo. Amen po ba? For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Okay? Para sa mga lumalakad, nananampalataya sa Diyos, sabi niya, ang pabor ng Diyos ay nakapaligid sa iyo na parang shield. Kaya kahit anong gawin ng kaaway, sorry na lang, Satan, because I am surrounded with the favor of God. Amen? Dapat ganun ang iyong pag-iisip. Acts chapter 2. Kung babasahin niyo po ang Acts chapter 2, I just summarize it. Disciples were filled with the Holy Spirit and Peter preached with boldness which led to 3,000 people saved. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanila bago siya ay umakyat at naiwan ng mga disipulo. Actually, there were 3,000, 5,000, hanggang sa naging 3,000 na lang yung disciple, hanggang sa ginigap 500, hanggang sa 120 na lang talaga ang nakinig. At yung 120 yon pumunta sa upper room. Sila'y nananalangin. Mga 10 araw silang nananalangin, naghihintay. At bumaba po ang banal na spirito sa kanila. And they speak in tongues with different language. At yung mga tao sa paligid, mga banyaga ay naririnig nila yung sarili nilang lengguwahe at sila ay nagulat. Paano nangyari yun? Nakakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. And then si Pedro, okay? Si San Pedro, dito sa city natin. Si Pedro po, he is known of being bold sa kanyang pananampalataya. Kaya nung ang banal na spirito ay napuspos siya, has been anointed with the Holy Spirit, talagang siya po ay nagkaroon ng lakas ng loob para i-preach the good news. And that day, 3,000 ang nanampalataya at nagbigay ng buhay sa Panginoong Jesus na bago, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sila ay ibinigay ang buhay sa Diyos. Amen? Ang pagpupuspos ng Diyos, nagbibigay yan ng lakas ng loob para ihayag mo ang mabuting balita, para ihayag mo at ishare mo si Jesus sa paligid mo. Amen po ba? That is the power of that anointing. Another thing is purpose and power break yokes. Isaiah 10:27, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Minsan sa dami at sa busyness ng buhay natin, ang dami nating obligasyon, bigat ng mga responsibilidad, tapos may ministry ka pa, minsan ito ay parang nasa liig mo na mabigat, at minsan parang hirap ka na. Pero anong sabi dito? The anointing will be the one who will break the yoke. Yung mga pabigat sa buhay mo, yung anointing ang siyang magpapagaan sa buhay mo para hindi mo maranasan yung kabigatan ng buhay. Andiyan dyan lagi ang banal na spirito to always comfort us when we needed the comfort. Kasi aminin nyo, may mga times na minsan, kahit anong encouragement ng mga tao or encouragement ni pastor, yun ang kailangan ko. Minsan pag mag-isa ka na, nakakaramdam ka ng kalungkutan, nakakaramdam ka ng kabigatan. Pero ang banal na spirito, laging nandyan mangungusap sa'yo para ikaw ay aliwin, para ikaw ay i-comfort when you needed it most. Pag stress ka na sa buhay, ang dami mo ng struggles, ang dami ng challenges, ask the Holy Spirit, Holy Spirit, comfort me. I needed you. Amen? Sabihin mo lang, banal na spirito, kailangan kita ngayon. Ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. And God has always His ways to comfort you. Amen po ba? The Lord will never fail you. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will never fail you. Purpose and power. Reveal the truth. 1 John 2:27, but the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone to teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie,
and just as it taught you, you will abide in Him. Ang anointing na ito ang magbibigay ng kalakasan sa'yo. Ito ang magbibigay din ng karunungan para malaman mo ang katotohanan. Minsan sa mundong ito, hindi mo na malalaman kung ano yung totoo, ano yung kasinungalingan. Minsan, ikaw ay madadaya kasi ganoon ang ginagawa ng kaaway to deceive you. Ikaw ay linlangin. Okay, nalilinlang tayo ng mukha siyang totoo, pero sa kalikod nito, ito ay hindi pala kasinungalingan. Kaya ang anointing, pagpupuspos ng banal na spirito, ito yung magbibigay sa'yo ng karunungan, magbubukas ng mata mo sa katotohanan. Amen? Kasi sa dami ng ginagawa natin sa buhay, minsan tayo ay ano ng mga balita, nasisway tayo sa politika, sa ganito, sa mga nangyayari. Ay, grabe. Nawawala yung focus natin sa pinagagawa ng Lord. And the last one is produce fruit. John 15 verse 5. Sabi nga kanina, binasa natin, stay connected. Sabi ni Jesus, John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ngayong taon po, ang declaration po ng Lord sa atin is to multiply exceedingly. Gusto ng Diyos na ikaw ay sumagana, ikaw ay talagang paramihin, iangat ang buhay, hindi dahil sa pansarili mo lamang, kundi ang layunin ng Diyos for you to be a blessing to other people. At ang isa sa pinapagawa ng Lord sa atin is stay connected to Jesus. Kailangan konektado ka sa vine. Amen? Sabi nga ni Jesus, I am the vine, ikaw yung sanga. Kailangan yung sanga na yun nakakonekta sa akin. Kasi yung sanga na yun, mamumulaklak lang yan, mamumunga lang yan kapag konektado ka doon sa source, sa vine. Yun yung sinasabi ni Jesus sa atin. Tayo ay mga sanga. Alam niyo po ba kapag ang sanga hindi na mumunga, pinuputol? Alam niyo po ba yun? Pinuputol, tinatanggal, ginugunting. Iniitak. Pag hindi na mo, ikaw, hindi ka namumunga, alis ka dito. Sinusunog. Actually, yun po yung sinabi ni Jesus. Kapag hindi ka nagbe-bear ng fruit, tatanggalin ka niya, itatapon ka. Kaya ngayon taon po, kailangan namumunga po tayo. Kaya lagi kong encouragement sa inyo, sino na dito ang sumulat ng kanyang goals, ng kanyang plans for this year? Kasi kailangan, this 2026, may nangyayari sa buhay mo. Hindi yung kung ano ka nung 25, ganun ka pa rin nung 2026. No, kapatid. God wants you to improve. God wants to beautify your life. Gusto niya nagbo-bloom ka. Kagaya ng isang bulaklak, namumunga ka. Pagkatapos ng bulaklak, susunod noon, yung prutas na. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo. Diba? Blooming siya, diba? O, mamumunga na yan. Diba? Sabi mo, blooming ka sis. Diba? Diba? Kailangan tayo'y mamunga. Nagbo-bloom. Because the Spirit of Christ is in us. Amen? Kaya kahit anong bigat ng problema natin, pag alam mong andyan ang banal na Espiritu, andyan si Kristo, Lord, thank you dahil nandyan ka. Hindi mo ako pinabayaan. Kahit andyan yung mga anak mo pasaway, kahit minsan pati asawa mo pasaway, diba? Kahit ang daming problema sa negosyo, sa trabaho, pero ikaw, hindi ka maligaganap, hindi ka magagalit. Lord, I need you. Thank you for your comfort. Thank you for your strength. Maraming salamat dahil hindi mo ako pinababayaan. Kahit anong nangyayari sa paligid mo, patuloy ka ring mamumunga. Patuloy kang mamumunga because you are connected with Jesus. Amen? Stay connected to the Lord. Stay connected to Jesus. Kaya this year, kailangan lumalim din yung relasyon natin sa Lord. Kailangan mas makilala mo si Lord. Amen? Hindi lang kilala mo siya na, siya yung lumikha, siya yung tuwing Christmas, siya yung tuwing Holy Week. Kailangan personal mong makilala ang Panginoon. Amen? Napakasarap kapag personal mong kilala ang Diyos. Amen? Dahil doon mo mararanasan, Lord, kaya mo palang gawin yung mga imposibleng bagay sa buhay ko. Amen? This is our commitment to every one of you here in this church. And this is always our commitment to love you, to take care of you, to always think what's best for you.
Kasi ganun lagi ang pag-iisip ng Diyos. Kaya kami mga pastor, dapat may kaisipan din na nagmumula sa Diyos para magampanan din namin. But we are not perfect. We are also human beings. And we commit ourselves to this mission, to this vision para sa church natin. Kasi God always wants, what's good and what's glorifying sa kanyang mga mata. Amen. For our conclusion, God will multiply us exceedingly when we stay loyal and faithful to His covenant with us. Sabi nga niya kay Abraham sa kanyang pagtitipan, Genesis 17:2, "And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly." Ito po yung pinaka-verse natin for the entire year. Katulad ng pakikipagtipan niya kay Abraham. Sabi niya na hindi lamang ako kay Abraham na ikipagtipan, kundi sa salinlahi mo. At sabi sa New Testament in Galatians that who are in Christ is also an heir of Abraham's blessing. Kung sino man ang nakay Kristo, siya rin ay nakakaranas ng pangako na ipinangako na ating Diyos kay Abraham. So ibig sabihin, kasama din tayo dito. Kaya when God made a covenant to Abraham, sabi niya, I will multiply you exceedingly. Hanggang ngayon, itong pangako na to ay active sa buhay natin. Amen? Kaya ang kailangan, Lord, this year, I want to stay loyal and faithful to you. The world will try to tempt you, to deceive you, hilahin ka. Gagawin lahat ng kaaway para pag nakawan yung mga prutas na dapat nasa iyo. Pero sabi ko nga sa inyo, the favor of the Lord will be like a shield to you. Hindi makakapagtagumpay ang kaaway sa buhay mo kasi ang banal na spirito ay nasa iyo. Amen? Amen? You are protected, you are sealed by the Holy Spirit because God is with you. And when God is with you, nothing can be against you. Amen?